Miss Love. Hindi ko in-expect na mangyayari to. Lalo na't pamangkin ni Mrs. ang involved. Pero minsan, may mga gabing hindi mo alam kung tukso ba yun o pangunawa lang talaga. Magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Marco. Maayos naman ang buhay at pagsama namin ng asawa ko. Trabaho-bahay. Pero nang ma-assign si Mrs. sa Cavite for 2 months, ako ang naiwan dito sa bahay. Kasama si Lia. Ang pamangkin niyang nagre-review para sa board exam. Tahimik lamang na babae si Liam. Matalino ito, pero parang laging may iniisip. Minsan feeling ko, napakalaki ng problema niya. Siguro kasi inaasahan nga ng buong pamilya niya na makakapasa siya sa board exam. Dahil graduate siya ng magna cum laude. Isang gabi, pasado 11:00, nagluluto ako noon ng noodles. Alam niyo na, lalaki, yun lang ang madalas alam lutuin. Habang nasa kusina ako, may mahinang hikbi akong narinig mula sa kwarto niya. Nung una, Miss Love, hindi ko pa pinapansin. Baka kasi nanonood lang siya ng K-drama. Pero nung tumagal, naisipan ko ng tingnan. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kumalabit sa akin. Kumatok ako. Lia? Okay ka lang? Tahimik. Tapos maririnig mo yung mabilis niyang pagpunas ng luha. Yung pilit na pagkontrol ng boses. Tito Marco, okay lang po ako. Buksan mo muna sandali. Sabi ko. Ilang segundo niyang tinimbang siguro yung sarili. Then maya-maya, bumukas yung pinto. Namumula yung mga mata niya. Pawisan ng palad. Halatang kabado. Naka-oversize na t-shirt siya noon. Naka-short ng maiksi. Kita ang mapuputi at makikinis niyang hita. Kita mo rin sa kanyang muka. Yung parabang pagod na. Pasensya na po. Ang ingay ko siguro. Nahihiya niyang bulong. Hindi ka naman maingay. Sagot ko. Tumingin siya sa may sahig. May problema ba? Tanong ko. Bumagsak po ulit ako sa exam. Pangalawa na to eh. Hindi ko na nga alam kung kaya ko pa. Wala na akong mukhang maipakita sa pamilya ko. Kay mama, kay papa. Nahihiya ako sa kanila, Tito Marco. Doon nagsimula ang lahat. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero hinawakan ko yung balikat niya. Marahan lang naman, yung sakto lang para maramdaman niyang may kasama siya. Tingnan mo ako. Dahan-dahan niyang tinaas yung mukha niya. Hindi ka susuko. Alam mo kung bakit. Kasi may naniniwala sa'yo. Sino? Si tita. Tanong niya. Hindi lang si tita mo. Ako rin naman. Nagulat pa siya. Kita sa mga mata niya yung pag-iba ng tingin. Parang doon unang nag-shift ang hangin sa pagitan namin. Tito Marco, she said softly. Pwede po bang dito muna ako sa may sala? Ayoko muna sa kwarto ko. Na-stress talaga ako eh. O sige, samahan na rin muna kita. Nagluluto ako ng noodles, gusto mo ba? Ngumiti siya ng bahagya. Tumango siya. Salamat po. At doon nagsimula ang unti-unting paglalapit naming dalawa. Habang kumakain kami sa sala, napansin ko ang panay na tingin niya sa may braso ko. May problema ba? May sasabihin ka ba? Tanong ko. Nag-aalangan pa siya tapos bigla mas bagay po pala sa inyo yung nakasanto lang. Mas mukha kayong, alam niyo na. Ano? Mukhang ano? Mukhang approachable. Approachable? O baka naman mas gwapo
Mas machong tingnan. Pangaasar ko. Namula siya. Naku tito, wag ganyan ah. Totoo naman na sasabihin mo sana yon, hindi ba? Hindi siya sumagot pero ngumiti siya. Yung ngiting alam mong may tinatago. Totoo naman, yun naman talaga, sabi niya. Pagkatapos kumain, nagbukas siya ng topic na hindi ko in-expect. Tito Marco, salamat po ah. Kasi dahil sa inyo nawala yung stress ko. Siya nga pala. Bulong niya. Pag wala si tita, ang tahimik ng bahay no? Buti na lang nandito kayo. Lia, andito lang ako. Ngumiti siya ng maliit. Pero baka pagsawaan mo ko. Araw-araw akong nakakasama mo ngayon. Hindi kita pagsasawaan. Sabi niya. Tumingin siya ulit sa akin. Diretso. Matagal. Para bang may sinusukat. Tito, baka maniwala ako dyan ah. Sigurado kayo, hindi kayo magsasawa? Saglit akong natigilan. Kung ibang babae yon, tatawanan ko lang. Pero kay Lia, iba yung dating. May lambing. At doon nagsimula ang problema. Nung papasok na siya ulit sa kwarto, tumigil siya. Tito Marco, salamat. Kasi ikaw yung unang nag-comfort sa akin ngayon na kailangan ko. Umiling ako. Anytime, Lia. Walang problema. Tapos bigla siyang lumapit. Isang hakbang. Hindi siya yumakap. Hindi niya ako hinawakan. Pero sapat para maramdaman ko yung init ng hininga niya. Salamat talaga. Mahina niyang sabi. At bago siya pumasok, ngumiti siya. Yung ngiting hindi ko makakalimutan. Hindi yung ngiting malandi. Pero hindi rin inosente. At doon ko naramdaman yung kakaibang kilabot sa dibdib ko. Hindi ito dapat, pero bakit parang may nagsisimula. Pagkagising ko kinabukasan, hindi ko alam kung bakit unang pumasok sa isip ko ay yung tingin ni Lia kagabi. Tsaka yung sinabi niya nga, sige ka, baka maniwala ako. Hindi ko alam kung biro ba yun o sinadyang patama. Pero mula nung gabing yun, parang nag-iba ang ihip ng hangin sa bahay. Paglabas ko sa sala, nandun siya. Nakamaiksing short. Sando na sobrang hapit sa kanya. Bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Nakaupo siya sa carpet. Hawak ang laptop at ang buhok niya ay nakalugay. Sa bawat pagkakayuko niya, hindi ko maiwasang mapasulyap sa bagay na hindi dapat. Mukha siyang hindi nag-ayos, pero bakit parang ang ayos niya? Good morning, Tito Marco. Bati niya. May lambing na hindi ko nakikita dati. Ang aga mo, sabi ko. Hindi ako nakatulog. Naisip kita. Lumapit siya ng dahan-dahan. Parang natural lang. Ramdam ko yung tensyon. Nakala ko lang ako lang ang nakakaramdam. Naisip ko yung sinabi mo. Hindi kita pagsasawaan. Tapos ngumiti siya. Nakatingin lang ako sa kanya. Totoo naman yun. Sure ka? Baka naman pag board exam season na ulit, tas ma-stress ako, maging iyakin. Tumingin siya sa mga mata ko. Baka naman magsawa ka kaka-comfort sa akin ha? Ano bang iniisip mo? Tanong ko para maiba. Ngumiti siya. Wala po. Curious lang ako kung gaano kahaba yung patience mo pagdating sa akin. Ako naman ang natahimik. Hindi ko alam kung sinusubukan niya ako o talagang ganito siya. Ngayon lang naman kasi siya nagsasalita sa akin ng ganun. Ngayon ko lamang naririnig ang mga bagay na to sa kanya. Bandang tanghali, nag-vibrate ang phone ko. Tito, kakain na po. Nagluto ako ng sinigang. Hindi ako sanay na siya ang nag-aasikaso. Nag-reply ako. Sige, papunta na.
Pagdating ko sa kusina, nakahanda na lahat. Tapos siya, nakaupo, kumakain ng mangga habang nakasandala. Masarap to Anya. Nanood pa ako sa YouTube para ma-perfecto. Kasi gusto kong ako unang gumawa ng first move ngayon. Tapos biglang tumawa siya. First move saan? Tanong ko, kahit alam kong delikado yung tanong. Sa pag-aasikaso sa'yo. Para naman hindi lang puro ikaw yung nagko-comfort sa akin. Di ko alam kung bakit tumibok yung dibdib ko ng ganun. Pagkatapos ng buong maghapon noon, Miss Love, lumapit siya sa sala habang nanonood ako ng TV. Tumabi siya. Hindi yung malayo. Tito, pwede ba akong humilig? Sa unan? Tanong ko agad. Hindi. Dito. Tinapik niya yung braso ko. Nagulat ako. Comfort ulit? Hindi. Nakakapagod lang and tumingin siya. Sanay na kasi ako sa'yo Hindi ko alam kung bakit pumayag ako. Hindi ko alam bakit hindi ako umiwas, Miss Love. Then humilig siya. Damang-dama ko yung init. Pati na rin yung amoy ng shampoo gamit niya. Yung simpleng amoy pero nakaka-relax. Tito? Kanina nung nagluto ako, alam mo ba, in-expect kong pupuruhin mo ko. Pinuri ko naman Hindi mo naman sinabi na nagustuhan mo ko, yung luto ko. Tumingin siya pataas. Natawa ko. Gutom ka pa sa pansin, Leah? Kung galing sa'yo, oo. Doon ako natigilan. Leah, you're crossing the line. Hindi naman po ako mahalik Humihilig lang. Anya sabay ngiti. Nagbiro ako para maibsan yung tensyon. Malapit na sa next level yung hilig mo. Depende kung pasok sa next level. Leah. Tumingin siya ng diretso. Hindi malandi pero may halong paglapit. Hindi ako umaasa. Pero kasi, nagiging safe place kita. Biglang lumambot yung tono niya. Halos bumalik ako sa realidad. Daan-daan siyang tumayo. Asan pala si tita ngayon? Travel nila mga 2 weeks pa. Tumango siya pero blanco ang tingin na para bang may iniisip. Matulog ka na. Late na, sabi ko. Okay, sige. Good night. Pero bago siya umalis, tumigil siya sa pinto. Tito Marco, bakit? Kung sakali lang, may araw ba na hinahanap mo rin ako? Hindi ako nakasagot agad. Tumawa siya. May hinalang na para bang nahihiya. Huwag niyo nang sagutin. Kita ko naman sa mukha niyo Tapos lumakad na siya papuntang kwarto niya. At bago siya pumasok, tumingin siya ulit. Pero mas matagal ngayon. Good night po. Sa paborito kong tao sa bahay na to. Tapos nagsara siya ng pinto. Kinabukasan pagkagising ko, hindi ko alam kung mas mali ba na hinahanap ko siya o mas mali na natutuwa ako na hinahanap niya rin ako. Hindi ko makalimutan yung gabing yun. Hindi dahil sa may nangyari, kundi dahil alam kong mali bago pa man magsimula. Pero kahit anong pilit kong umiwas, parang may hinihila kaming dalawa na hindi namin kayang pigilan. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng ulan. Malakas, yung tipong kumakalabog ang bubong at parang lumiliit ang mundo. Ako, nag-aayos lang ng mga gamit sa sala. Ako, naglalagay lang ng basahan. Dahil may tumutulong tubig sa gilid ng bintana. Tahimik ang buong bahay maliban sa lagaslas ng ulan at hampas ng hangin. Then narinig ko yung pinto ng kwarto ni Leah. Bumukas. Nilingon ko siya. Nakalugay ang buhok niya, naka-hoodie, at halatang kakagising lang. Pero nung tumama yung mga mata niya sa akin, may tensyon agad. Tito. Sobrang lakas ng ulan. Nakakatakot. Mahina niyang sabi.
Tumawa ko para mabawasan ang kaba. Kulog lang yan, sanay ka naman hindi ba? Hindi sa kulog ako natatakot. Lumapit siya. Kundi sa mga naiisip ko. Kasi tayo lang dalawa yung nandito. Napatingin ako ng diretso. Walang umiwas sa amin. Lia, ano bang ibig mong... Pwedeng dito muna ako sa sala. O kaya, kahit dyan na lang sa tabi mo. Huminga ako ng malalim. Sige. Umupo siya sa may sofa. Pero hindi sa kabilang dulo. Sa tabi ko. Hindi ko alam kung anong mas masama. Yung lumalapit siya o yung hindi ko siya pinigilan. Tahimik kami habang pinapakinggan ang tunog ng ulan. Hanggang sa marinig ko siyang bumuntong hininga. Alam kong hindi kita dapat ginugulo sa mga ganitong oras pero pwede ba kitang tanungin ng isang bagay? Magtanong ka lang. Tumingin siya sa labas. Sa ulan, parang nag-iipon ng lakas. Kung hindi ba ako pamangkin ni tita? Bumaling siya sa akin. Mag-iingat ka pa rin ba sa pakikitungo sa akin? Napatigil ako. Napalunok. Hindi ko alam kung sasagot ba ako ng diretso o iiwas. Lia, hindi dapat natin pinag-uusapan yan. Gumiti siya. Yung tipong may lungkot na ngiti. Ayun nga eh. Bakit kaya ganun? Bakit pag lumalapit ako lumalayo ka? Kasi kailangan. Hinawakan niya ang hoodie niya. Alam kong bawal. Pero araw-araw kitang nakikita. Hindi mo alam kung gaano kahirap pigilan yung sarili kong unti-unting nasasanay sa'yo. Hindi ako nakasagot. At doon siya tumingin. Hindi bilang pamangkin ng asawa ko, kundi bilang isang babaeng napagod, malungkot at naghahanap ng sandalan. Bigla siyang napailing. Pasensya na. Hindi ko dapat sinasabi tong mga to. Nakakahiya. Lia. Napatingin siya ng mabilis sa akin. Tumigil yung oras. Kailan mo pa ba nararamdaman yan? Tanong ko. Matagal na. Diretso ang tingin niya sa akin. Simula pa nung unang gabing narinig mo akong umiiyak. Kasi ikaw yung unang tao na hindi nagtanong kung bakit ako mahina. Ikaw yung unang nagsabi na kaya ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko noon pero lumapit pa ako ng kaunti sa kanya. Lia, hindi ako perpekto. Baka mali ang tingin mo sa akin. Hindi naman kita tinitingnan bilang perfect na lalaki dito. Pinigilan niya yung pag-iyak niya at doon ako tuluyang natigilan. Kasi ako rin, kahit hindi ko man aminin, nasanay ako na hanapin siya tuwing umaga. Yung mga maikling tingin, yung mga biro, yung mga maliliit na lambing na hindi namin binibigyang pangalan. At doon nagsimula ang gabing yon. Lumakas ang kulog. Napapitlag siya. At bago ko pa mapigilan ang sarili ko, nilapit ko yung braso ko. Halika rito. Parang automatic siyang lumapit at napayakap. Dahan-dahan na humilig sa balikat ko, pero hindi na tulad nung dati. Tito Marco, bulong niya. Pwede bang dito lang muna ako sa'yo? Hindi ko alam kung tama ba. Dama ko yung paghinga niya, yung dahan-dahan niyang paglapit, yung pag-inat niya ng madaliri niya, hanggang sa maramdaman ko ang kamay niya sa braso ko. Nagkatitigan kaming dalawa. Masyadong malapit. Kung aalis ako ngayon, mas safe. Kung aalis ka, putol niya. Kawawa naman ako. At bago ko papabawi ang tingin ko, inangat niya ang mukha niya. Pero malitong nangyayari sa atin, Lia. Pwede bang kahit minsan lang, isipin natin na hindi ito mali? Kahit ngayong gabi lang, habang wala si tita. Hindi ko na alam kung anong tama o mali sa mga puntong yun. Ang alam ko lang,
Para kaming dalawang taong pagod na sa pagtanggi. Dahan-dahan siyang lumapit. Ako, hindi na umiwas. Pumikit siya ng bahagya at sa pagitan ng kulog, ulan at tibok ng puso ko, naramdaman ko ang noo niyang dumikit sa noo ko. Dama ko ang hininga niya sa labi ko. Wala akong ibang hinihingi. Kahit ngayong gabi lang. Huwag mo akong iwan, Tito Marco. Hindi na ako nakasagot at hindi ko na rin kinaya, Miss Love. Tara, bulong ko. Hindi kita pababayaan. Hindi na namin sinabi kung ano ang sumunod. Pero alam namin pareho, nung gabing yon, nagbukas na ang pintong hindi namin binuksan. Ang gabing nagdala sa amin sa isang linya na hindi na namin nabura. At sa kwarto naming mag-asawa. Naglapat ang labi naming dalawa ni Lia. Isang eksenang naging saksi ang 4 na sulok ng kwarto naming mag-asawa. Isang eksena na hindi ko makakalimutan. Hanggang ang halik na yon ay mas lumalim at nauwi sa isang bawal na gabi. Damang-dama ko ang bawat haplos niya. Ang bawat pagbanggit niya sa pangalan ko ay tila musika. Sinulit namin ang buong magdamag hanggang sa tuluyan kaming makontentong dalawa. Paglingon ko sa kanya, nakangiti siya kahit tulog na. Pagkatapos nung gabing yun, nagiba na ang lahat. Hindi naman agad, hindi sa isang bagsak, pero ramdam ko mula sa tingin niya hanggang sa paglapit niya, may binago yung nangyari. At ang mas nakakatakot, ako rin. Kinabukasan, pagbangon ko, hindi ko alam kung haharap ba ako kay Lia o iiwas. Paglabas ko ng kwarto, nandun na siya sa kusina. Nakatalikod at nagluluto ng itlog. Ang buhok niya noon ay nakapusod. Simpleng-simple lang pero ibang-iba ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa gabing lumipas o dahil alam niyang lalabas ako. Paglingon niya, nagulat pa siya. Parang naghanap pa ng sasabihin. Pati na rin ako. Good morning. Mahina niyang bati. Good morning, Lia. Tapos natahimik kami sandali. Nagluto ako. Para sa'yo. Dagdag niya. Ganun ba? Salamat. Nung una, akala ko awkward. Pero hindi. Iba. Yung tahimik na parang may tinatago, pero hindi kayang itago. Iba yung tingin niya. Hindi yung tipong naghahanap na ng comfort. Iba na. May halong pag-asang hindi ko maitama. Kumain kami. Sabay pa kaming dalawa. Walang nagsasalita sa amin pero ramdam ko ang bawat kibot niya, ang bawat paghinga niya, at ang bawat pag-iwas ng tingin. Pero sa huli, siya ang unang nagsalita. Tito Marco. Hindi kita sinisisi sa nangyari Napahinto ako. Tumingin ako sa kanya. Hindi mo ako pinilit. Pagpapatuloy niya. Hindi rin ako pinilit ng kahit na sino. Ako ang lumapit sa'yo. Ako ang humiling. Ako ang nagbigay ng sarili ko. Lia, teka lang, pakinggan mo ko. Tumigil siya sandali para bang nag-iipon ng lakas. Ayokong isipin mo na sinira mo ko. Hindi mo ko sinira, Tito Marco. Tumingin siya sa plato niya, tapos sa akin. Pero hindi rin kita pwedeng hawakan. Hindi kita pwedeng angkinin. Hindi ko alam kung nakahinga ba ako o mas lalo kong nabulunan sa mga sinasabi niya. Lia. Umiling siya ng marahan. Alam ko ang mali. Alam ko rin ang tama. Pero hindi ibig sabihin noon wala akong naramdaman. Lumambot ang boses niya. Hindi ko pinagsisisihan yung gabing yon, Tito Marco. Kahit bawal, kahit mali. Kasi kahit sandali, pakiramdam ko buo ako. Pakiramdam ko ang gaan ng buhay ko. Pakiramdam ko hindi ako na-pressure. Dito ako natamaan, Miss Love. Pero, dagdag niya, hindi ako pwedeng umasa.
Sa isang tao na hindi naman talaga para sa akin. Sa isang tao na pag-aari naman ng iba. Hindi na ako nakasagot. Hindi ko alam kung sasabihin ko bang mali siya o tama siya. Leah, gusto kong maging totoo. Huminga ako ng malalim. May naramdaman ako at totoo yun. Hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko. Tumulo ang luha niya. Tahimik, walang ingay, pero ramdam ko ang sakit. Pero alam mong, hindi talaga ako pwedeng maging sayo. Pagpapatuloy ko, hindi dahil ayaw ko, kung hindi dahil imposible. Napahawak siya sa mesa, pinipigilan ang pag-iyak. Oo, may naramdaman ako. Pero maling ipaglaban yon. Tumingin siya sa akin ng matagal. Wala nang lambing, wala nang biruan. Puro realidad. Pagkatapos tumayo siya. Tito Marco. Leah, pwede ba kitang yakapin kahit isang beses lang? Hindi bilang pamangkin ng asawa mo, kundi bilang yung babaeng nasaktan dahil sa lalaking naging safe place niya. Hindi ko alam kung kaya ko pero tumango ako. Lumapit siya ng mabagal na para bang natatakot na baka umurong ako. Pero nang malapit na siya, niyakap ko siya. Hindi yung yakap na may tukso. Hindi yung gabing puno ng tensyon. Yakap na yung tipong nagpapaalam na. At doon siya humagulgol sa dibdib ko. Sana ibang mundo tayo, no? Bulong niya. Sana nga. Sagot ko. At parang doon ko na-realize na hindi lahat ng nagmamahalan nagtatagpo sa tamang panahon. Pagkatapos ng ilang minuto, siya mismo ang bumitaw. Ako na ang lalayo. Bulong niya. Bago pa masira ang lahat sa buhay mo. Hindi mo naman kailangang umalis, Leah. Ngumiti siya. Yung smile na may luha sa gilid. Kailangan ko. Kasi kung hindi tayong dalawa matatapos. Baka maulit yun. Tapos tumalikod siya ng dahan-dahan, bumalik sa kwarto niya at sinarado ang pinto. Mula noon, hindi na siya lumapit sa akin. Kinabukasan, pag uwi ko galing trabaho, nakita ko siya sa sala. Nakapak na yung mga gamit niya. At Tito Marco, ihahatid ako ng pinsan ko. Leah, no explanation, sabi niya. Baka mas mabaliw pa ako kapag narinig pa kita. Tinignan niya ako ng huling beses. Salamat sa lahat ah. Kahit sa isang gabi lang, ginawa mo kong mahalaga. Hindi ko alam kung paano sasagot. Mag-ingat ka. Yun na lang ang sinabi ko. Ngumiti siya. Ikaw din. Pagkaraan ng 2 araw, dumating si Mrs. Masaya, pagod, excited. Na hindi niya alam na may bagyong dumaan sa bahay habang wala siya. Han, kumusta si Leah? Nag-text sa akin na uwi daw muna siya. Hindi raw siya nakapasa. Kawawa naman ang batang yun. Maayos naman ba siya bago umalis? Tanong nito. Oo, pero napakatahimik. Ngumiti ako. Hindi ko kayang magsinungaling ng diretsyo, pero hindi ko rin kayang sabihin ng totoo sa kanya. Bakit parang ang lungkot yata ng mata mo? Tanong ni Mrs. Wala, napagod lang ako. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang sarili ko sa bahay na normal pa rin para sa kanya. Pero hindi na para sa akin. Linggo ngayon, wala na si Leah dito. Minsan napapatingin ako sa may sofa, sa kusina, sa kwarto niya. Hindi dahil gusto ko siyang pabalikin. Kung hindi dahil doon ko na-realize na minsan, may mga taong darating para turuan ka nang hindi mo hinihinging leksyon. Si Leah ang nagpapaalala sa akin ng 2 bagay, Miss Love. Una, hindi lahat ng mali masama. Minsan, mali lang sa tamang panahon. Pangalawa,
Hindi lahat ng nagpapagaan ng loob mo, dapat pinipili mo. Hindi ko alam kung gaano katagal bago mawala ang bigat sa dibdib ko. Hindi ko rin alam kung paano ko haharapin ang misis ko nang hindi naaalala yung gabing pinili ko ang hindi ko dapat piliin. Pero sigurado ako sa isang bagay. Kung minsan ay naging safe place ako ni Leah, minsan din naging paalala siya na hindi lahat ng pagmamahal sinusundan. At doon natapos ang kwento naming dalawa. Isang tahimik na pagtatapos at walang sigawan. Isang gabing hindi ko makakalimutan at isang umagang kailangan ko ng kalimutan. Hanggang dito na lamang po ang ating story. Maraming salamat po sa pag-share ng inyong mga kwento.